Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ay si Attorney Israelito Pañares Torion. Ako po ay naatasan ng ating pinakamamahal na pastor na makipag-usap sa inyo ngayong hapon para iabot niya ang kanyang mensahe sa ating mga minamahal na mga bayani ng Pilipinas, OFWs. Diretsuhin na po natin. Bakit po tumatakbo si Pastor Apollo C. Quiboloy? Bakit po nakita po ninyo ang rason? Hindi naman po politiko si Pastor Apollo C. Quiboloy. Siya po ay inyong religious leader. Siya po ang ating leader. Wala po siyang balak na tumakbo o tumahak man sa magulong mundo ng politika. Pero ano ang nangyari? Dahil siguro sa kanyang pagka-close sa mga Duterte family, ay ginawa siya ngayong poster boy ng karahasan ng gobyerno ng Marcos administration. Kaya nga po, noong June 1 of 2024, nandun naman ako in the guise of serving a warrant of arrest. 4 na establishment po ng KOJC ang sinalakay. At hindi lang iyon, inulit ito noong August 24, nandun po ako, nakita ninyo. Alam mo, maski matagal na akong abogado, hindi po madali ang harapin ang 5,000 kapulisan. No? But I don't know, nawala ata ang lahat ng takot ko at dahil siguro sa dasal ng mga miyembro ng KOJC, hinarap natin ang mga kapulisan. Sa isang kaso na matagal nang na-dismiss, sa isang kaso lamang na final ng isang babae na na-dismiss na ng City Prosecution's Office at natulog yung depektibo pa na petition for review sa Department of Justice at binuhay lamang para maging rason at uulitin ang ginawa nila doon sa United States of America. Ano yung ginawa nila doon sa United States of America? During the Biden administration, ginawa po ng administrasyon na iyon na tugisin ang lahat ng mga religious organizations at ginawa pong poster boy again ang #1 fastest growing religious organization in the world, which is KOJC. Bakit nila gawain po iyon, mga kapatid? Kinakailangan nilang gawain yun for a double purpose. Kasi nga, binuhay nila yung kaso at meron na sila ngayong rason na para tayo ay takutin na isaayos ang ating mga karapatang pantao. Kaya nga po, si Pastor Apollo C. Quiboloy ay nagdesisyon dahil hindi siya sanay sa politika, pero lulusubin niya ang politika para magiging boses ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Gusto niyang depensahan ang religious freedom, gusto niyang maging boses ng mga taong walang kalaban-laban, at gusto niya na siya ang iyong boses doon sa Senado. Bakit naman kaya niyang gawain yun? Kung tayo ay pipili, tatanungin ko kayo, kung bibili kayo ng sasakyan, gusto niyo ba ng brand new? O gusto niyo na ng matagal na ninyong ginagamit, pero sirang-sira pa rin ang sasakyan? Anong pipiliin niyo? Brand new? O si Pastor Apollo C. Quiboloy, brand new. Di pipiliin natin siya, di ba? Kaya nga po, ngayong hapon na ito, gusto niyang ipaabot sa inyo na kung pipiliin ninyo siya, meron na siyang Exhibit A. Kung pipili tayo ng kandidato,
Di ba dapat tingnan natin kung ano na ba ang nagawa ng tao na ito? Tingnan nyo ang KOJC. Yan po ang isang organisasyon na zero corruption. Di ba tama nga po? Hindi niya ito magagawa kung may bahid siya na korupsyon. Kaya nga doon po sa Senado, gusto ni Pastor Apollo C. Quiboloy to be your main warrior against corruption in the government. May nagtanong sa akin, attorney, ano nga bang gawain niya? Siya ay ministro, siya ay leader ng organisasyon. Ang isasabi ko na naman, mas marami pong magagawa si Pastor Apollo C. Quiboloy kesa doon sa mga pabalik-balik lamang sa Senado. Ano nga naman, paano niya magawang ihinto or at least i-lessen itong korupsyon na ito? Ang una, he will propose to amend the Ombudsman Law. Gusto niya na mayroon na itong magiging karapatan na magtayo ng Truth Commission which will be empowered to hire proper and competent investigators para tugisin po itong mga kurakot na gobyernong mga empleyado sana natin. Through the Truth Commission, he will be empowering these people to really conduct honest-to-goodness investigations insofar as government officers who are holding the levers of powers in the government. Ano pa? Gusto rin niya, hand in hand with this, na dapat merong batas na protektahan ang mga whistleblowers kagaya po ni Ma'am Cathy Binyag, kagaya po ng iba't ibang mga tao na gustong magsasabi ng totoo upang labanan ang korupsyon ng ating bansa. Di ba maganda po yun? Gusto rin po niya na klaruhin at amindahan ang plunder law para ibaba na po ang threshold po ng plunder kasi gusto niya death penalty po sa graft and corruption. Bakit ito kinakailangan? Kinakailangan po ito kasi sabi ni Pastor sa akin 2 nights ago, ang korupsyon po ay para na pong kanser ng ating sosyudad na yung mga pinakakurakot po ay sila pa ang may mga kapangyarihan at sila pa ang naghari-hari ng ating bayan. Gusto niyang baguhin po ito. Di ba mga OFWs, yun din po sana ang gusto natin sa ating bansa. Kaya nga po, napilitan si Pastor Apollo C. Quiboloy na tumakbo para maging boses ninyo, para mayroon tayong magandang ehemplo, may role model tayo, may leader tayo sa Senado na walang bahid ng korupsyon. Iba-iba po ang relihiyon natin, naiintindihan ko po yan. Kasi ako po ay isang Muslim. Pero sa pamamahala po ng politika, kung pwede po sana magrespetuhan tayo at piliin natin yung taong walang bahid na korupsyon katulad ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Kung pipili man lang tayo na hindi bago, pipili tayo ng dalawa na garantisado katulad ni Senator Bongo, si Mr. Malasakit. Pipili din tayo ng garantisado na nasubukan na nating leader na si Senator Bato de la Rosa. Pero ngayon na eleksyon, dapat aside from these two, kailangan brand new ang pipiliin natin. PDP laban tayo, doon tayo sa pinili na personal ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. At saka nakita po ni Pastor, hand in hand with the fight against corruption,
we should also strive to provide jobs to our people. Kaya nga po, sa kanyang mga programa, naisipan po niya na kailangan amindahan ang Republic Act 10869. Ano yan? Job Start Philippines. Gusto niya may trabaho ang mga Pilipino, especially doon sa mga bundok, doon sa mga baryo, by providing jobs and providing tax incentives to corporations which will offer jobs to our people. Di ba maganda po yun? At saka si pastor lang nag-request talaga sa akin, kita nyo itong papel, dala-dala ko po ito. Ito po ang kanyang proposed bill, Philippine Food Security Enhancement Act. Kompleto na po ito. Ano pong gusto ni pastor? Nakikita niya, kaya nga kayo nandito sa Hong Kong nagtratrabaho. Kasi naaawa kayo, yung inyong mga kapatid, inyong mga kapamilya, halos walang makain po doon sa Pilipinas. Di po ba? Ang makita po ninyo, pinapadala po ninyo doon sa Pilipinas para may magamit po ang inyong mga pamilya. Pero ang Pilipinas po is basically an agricultural country. And that is why, kaya nga po, si pastor ngayon pa lang, tumatakbo pa lang, meron na siyang Philippine Food Security Enhancement Act para po maprotektahan tayo at may kakainin ang ating mga kababayan sa Pilipinas. Ano po ito, attorney? Ito po ang sa panukala ni pastor ay kinakailangan tulungan po natin ang ating mga magsasaka. We should be able to provide capital to our farmers. We should be able to ensure na kung ano ang itinatanim ng ating mga magsasaka, na sila po ay bibigyan ng mga punla, sila po ay bibigyan ng mga fertilizer. At kung pag-harvest po, ako po'y magsasaka, natatakot ako kung tayo mag-harvest, walang bibili. Sisiguraduhin po ni pastor na amendahan ang batas ng agrikultura upang sisiguraduhin na parte na ng misyon ng Department of Agriculture na bilihin ang mga produkto po ng ating mga farmers. At saka sa OFW po, gusto niya kayong tulungan. Gusto niya siya maglagay ng batas, magbuo ng batas na dapat meron kayong continuing entrepreneurial and educational program. Kaya para pagbalik ninyo, marunong na kayong magnegosyo, nakakuha na kayo ng kurso. Di ba maganda yon? Free dapat yung education ninyo para pagbalik ninyo doon sa ating bansa, ready na po kayo. Si pastor po ang nag-isip po niyan. At saka gusto rin po niya na mandatory na dapat sa lahat po ng mga countries na maraming mga Pilipino, may legal attaché talaga na marunong sa batas. May medical attaché na marunong sa batas. At kailangan po kayong suportahan at suportahan din yung inyong retirement kay para meron kayong suporta. Yan po ang adhikain ni Pastor Apollo Sikibuloy. Kaya nga po, atin siyang idasal. Katatapos lang po ng cross-examination ko doon sa kaisa-isang nag-file ng complaint against kay Pastor Apollo Sikibuloy. Idasal natin siya kay para siya na po ay makapag-post ng piyansa at siya po ay ating ilagay sa Senado. Maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat. Maraming salamat ang kinatawan po ni Pastor Apollo Sikibuloy.